YouTube boss Rino, welcome to my channel. So ito, dami nagtatag sa akin. Ito sinasabi ko. Kit Jimenez napunta sa PBA, eto na. 'Di ba? Sobrang tunog na ng pangalan ni Kit Jimenez sa social media. Ito, nagkaroon na siya ng kontrata sa SMB, nasa PBA na siya, lalo nang tutulog ang pangalan nito. Promise. Ito, dapat sila ng mga coach pinag-uusapan na pag-drop ng San Miguel kay Kit is one of the biggest marketing strategy in the history of the PBA. Isipin niya na history of the PBA, one of the biggest 70 plus pick, 11th round, pero biggest strategy, paano nangyari yun? Ang problema kasi, alam nyo, itong PBA nito, ang nakikita ko talaga is kulang talaga to sa social media. Kulang sila sa active or strategy sa social media, kaya ito ay medyo wala na masyado nanonood. Ito, nandito na si Kit, sigurado maraming makaka-interest na manood. Diba? Kasi kailangan mo din, NBA, grabe mag-social media yan, TikTok, Instagram, wala silang tigil sa social media. Ang PBA, hindi ko alam kung bakit. So ito, panoorin natin to. Dalawang coach, ito, kilala ko sa pangalan, sa mukha si coach. Nag-San Miguel to dati. Itong si coach na isa, hindi ko kilala. Ito, sa try natin to bago patarahin ng iba. Yung pag-draft kay Kit Jimenez ng San Miguel will be one of the biggest marketing coups in the history of the PBA. Same thing na nakuha ng Ginebra si The Big J. Kit Jimenez. Big J? Jaworski, idol lang nanay at tatay ko yan. Idol ko din niya si The Big J. Pero hindi ko na maglaro. Coach na lang. Ikinumpara kay The Big J, the living legend Robert Jaworski. Social media. Subscribe nyo ang Big Time Plays. Napakaganda ng mga video nito. Big Time Plays, subscribe nyo. Ang YouTube sensation na si Kit Jimenez, matapos nga papirmahin ng 2-year deal si Kit ng San Miguel Beermen, at marami nga naniniwala na ito ang pinakamagandang ginawa ng San Miguel Beermen. Tama. Ayon nga dito sa isang podcast na kasama ang veteranong coach ng PBA at ng Gilas Pilipinas na si Coach Jong Yu Chico. Hindi nila maintindihan Nag-San Miguel na Ginebra din to, diba? Kung tama ako. kung bakit umabot sa huling round si Kit Jimenez, na para sa kanila mataas ang marketing value ni Kit Jimenez. Dahil alam naman natin na malaking fanbase ang madadala ni Kit sa PBA. Kasi ano ko dito, totoo lang, sa MPBL pa lang diba? Sa PBA, sa MPBL, alam ko na dapat na nandun si Kit sa MPBL. At sa PBA, malakas talaga ako tub ko Kasi kung ang mentality ng PBA or mga team is business yan Business siya. For example, sinabi ko na sa isang vlog ko, kung ako may-ari na isang team, kukunin ko si Kit Jimenez. Wala akong pakialam kung kaya niya maglaro sa PBA or hirap siya sa PBA. Ite-training ko siya. Kung ako yung may-ari, ako yung masusunod sa isang team, kukunin si Kit, kasi alam ko naman magaling, nakakapag-MPBL. Kukunin ko si Kit, kung hindi pa kaya mag-PBA, sumabay sa mga player ng PBA, ite-training ko pa rin siya. Pipilitin ko na makapaglaro siya sa team ko. Kasi nga, ang laki ng business to kaya nga tayo may PBA. Kaya sila may team sa PBA is business. Diba? Advertisement yan. So, kukunin ko talaga si Kit as in. Di ko nga alam kung ba't umabot pa ng 70 plus Kasi, ang problema kasi sa PBA, feeling ko old school kasi ang strategy nitong mga to. Sobrang old school. Ako nga, hindi ko maintindihan ba't pa umabot ng 180 Kung for the market 108? value, ay oo, kasi may nag-pass. Bakit ko pa paaabutin doon, coach? Tama. Oo, Tama. Yung mga nagsasabi pati na sinadya ng SMB na ihuli si Kit. Hindi Oo. Baka kung hindi nila pwede sadyain yun kasi baka may makauna sa kanila. Diba? So hindi pa rin talaga strategy yun ng SMB. Talaga lang siguro late nila naisip yun. Imposible kasi papalampasin mo yun kung maunahan ka ng ibang team,
At di nasira pa yung diskarte mo. Tama. Parang kinuha ko na yan sa 4th round kung wala na rin talaga ako makakita maganda-gandang talent. I'm just Kaya saying, bakit? Magsisisi, sino una nag-pass? Sino unang team ang nag-pass? Magsisisi yun. Oo, magsisisi yan nila sa advertisement, ha. Hindi ko pinag-uusapan sa kung sino magcha-champion sila or something. Sa advertisement ng team. Ang laking bagay talaga. Diba? Baka ngayon yung mga hindi alam ang SMB, ngayon alam na yung SMB dahil kay Kit. Baka kasi hindi na naiintindihan yung social media value. Dagdag pa nila na Hindi talaga nila naiintindihan yung social media value. Kasi nga, feeling ko old school talaga eh. Old school talaga eh. Pero mo na sa PBA yung mga magagaling maglaro. Dapat, alam namang, dapat naiinganyo nila yung tao na manood sa kanila. Diba? Kulang sila sa social media strategy. Old school eh. PBA is a business. Sa madaling salita, it's a marketing business. Tama. Minamarket ng mga teams ang produkto nila. Kaya naniniwala sila na maraming manghihinayang ng ibang teams dahil sa hindi pagkuha kay Kit Jimenez. And Tingnan nyo to. Unang laro ng SMB. Tingnan natin. Paano yun nangyari sa MPBL? Unang laro. Record lang record lang nanood sa live ng MPBL nung unang laro ni Kit. Yun ang pinakamaraming views. Tingnan natin. Tingnan natin ang laro. Paglaro ng SMB. Tingnan natin kung ilan lang manonood. Sigurado record na naman to. Hindi natin alam kung ipapasok si Kit o bibigyan siya ng playing time. Pero maraming mag-aabang. Yun nga, kung mapasok siya or kung mabibigyan siya ng playing time. Hindi pa yun. Pero tingnan nyo yung unang laro ng SMB. Sigurado ako, jump pack yan. this one person na hinayaan nyo hanggang 100 something or 11, Ulit. one person. Ang teams dahil sa hindi pagkuha kay Kit Jimenez. And this one person na hinayaan nyo hanggang 100 something or 11th round, hindi nyo kinuha, baka mamaya yun yung pagsisihan nyo. At dito nga sa Yun nga, sino nag-pass? Pagsisisihan nyo yung pass. Actually, ito pinag-usapan lang natin advertisement. Pero kitang-kita naman natin na may ibubuga naman si Kitty. Imposible na pag pinasok mo si Kit, hindi yan makakuha ng stats, imposible hindi makarebound ng isa yan, maka-assist ng isa yan, diba, makadepensa ng isang maganda yan, imposible hindi makashoot siya, yung talent ni Kit, yung sipag ni Kit, imposible hindi mo pakikinabangan eh. Imposible talaga. Hindi nyo Hindi imposible. kinuha, baka mamaya yun yung pagsisihan nyo. At dito nga sa podcast na to ay sumang-ayon si Coach Jong Yuchiko Ito ay Pinoy Liga Cup FB Subscribe nyo sa Pinoy Liga Cup FB. sa sinabi ng host na ang pag-draft daw kay Kit Jimenez ay isa sa mga biggest marketing strategy in the history of the PBA. At ikinumpara pa si Kit Jimenez kay the Big J, the living legend Robert Jaworski. Yung pag-draft kay Kit Jimenez ng San Miguel will be one of the biggest marketing coups in the history of the PBA. It's just like the same thing na nakuha ng Ginebra si the Big J. Tama, social media tayo ngayon. Social media sensation si Kit pagdating sa basketball. 'Di ba? Tapos napunta sa PBA. Ilang 100,000 ang pwedeng manood ng PBA ngayon or SMB pag may laro. Ay nako. Kawawa ang hindi nakakuha kay Kit. Tama. Parang ganun. Okay, good. Parang Yes. ako Parang hindi isang ayon si coach Yuchiko. yan lang. yung impact ni Jimenez sa marketing ng San Miguel, pwede yun. Nililiwanagan niya yung marketing. Hindi na inaano sa laro. Di pa sila ganun ka-believe sa laro ni Kit. Hindi naman natin alam talaga kung makakasabay pa si Kit. Pero naniniwala tayo mga taga-subaybay ni Kit. Alam natin na kaya. Hindi naman natin alam. Kaya lang pinagdadasal natin na kaya ni Kit. No? Alam natin sa ating sarili na gusto natin kayanin ni Kit. Diba? Alam natin may ibubugas si Kit. Pero syempre, ito, high level coach na to eh. Alam na nito eh. Diba? Pero, pag i-improve si Kit, imposible hindi. Pero, sa strategy, Yung impact ni Jimenez sa marketing ng San Miguel, pwede yun. Tama. Nakakataba sabi nga sa inyo eh, pakuhanin mo ng pinakasikat ng SMB player, ibigyan mo ng poster, diba?
Tapos si Kit Jimenez, lagyan mo ng poster, ibenta mo. Tingnan natin kung sino yung pinakamaraming bibili ng poster. Ng puso marinig sa mga sports analyst ito. At kung maririnig lang to ni Kit Jimenez ay tsak, mas lalo pa siya gaganahan sa lahat ng bagay. Pero syempre, hindi mawawala ma-pressure si Kit Jimenez sa mga sinasabi sa kanya dahil ang laki ng expectations ng mga tao kay Kit Jimenez. Pero ang tanong, si Kit Jimenez ba ay for the marketing o for the talent? Well, aminado na tayo. Aminado talaga ako. For marketing talaga. Ang nangingibabaw kay Kit. Kasi hindi pa natin napapatunayan yung laro. Pero alam ko, naniniwala ako na may ibubuga to. Meron tong ipapakita sa PBA. Siyempre, hindi superstar level. Pero alam natin makakasabay to. Kita-kita naman natin sa laro eh. Nakasabay na siya sa MPBL. Makakasabay to sa PBA. Tsaka kilala natin si Kit na nag-i-improve talaga to. Pero marketing strategy, wala na tayong tanong-tanong doon. Para sa akin, parehas for marketing and talent. Para sa San Miguel, it's a win-win situation. Doble ang pakinabang nila kay Kit Jimenez dahil magaling na sa basketball at gusto pa ito ng mga tao. Na tsak, maraming mag-aabang ng mga fans sa first debut game ni Kit sa Araneta Coliseum. Naalala ko nga yung first game ni Kit sa Araneta Coliseum, yung naglaro siya sa Davao Tigers sa PSL League. Na-i-vlog ko pa yun eh. Kung gusto nyo panoodin, check nyo na lang sa description at sa pin comment. Andun ako noon at saksi ako sa mga hiyawan ng mga crowd pag nakakahawak ng bola si Kit Jimenez at siya din ang nagpanalo sa game na yun. Kaya naniniwala ako at hindi lang pa marketing strategy si Kit Jimenez. Mahusay yung bata, may galaw, shooter at may mapapatunayan sa liga. Saka sipag nito. Iba ang sipag nito. Sabay Ako bilib ako sa sipag nito. Kasi pag masipag ka, may bubuga ka talaga eh. Basta masipag ka. May bubuga ka at may i-improve ka pag masipag ka. mo na din ang lakas pa makahatak sa marketing kaya palong-palo talaga ng San Miguel kay Kit Jimenez. Well, kayo mga ka-big time, ano ang opinion nyo dito? For marketing lang ba si Kit or for the talent din? Imposibleng hindi talent kasi kahit na sobrang sikat nito, hindi naman kukunin to ng ano eh. Kahit sobrang sikat to, kahit million pa ang followers nito, hindi to kukunin kung wala ibubuga talaga. Imposible yun. O di sana kinuha na lang nila si Kong TV kung advertisement lang din pala ang kuha nila, di ba? Si Kong TV na lang. May ibubuga to, oo. Hindi lang sila ganun kabilib kasi nga 75 pick yata. Hindi pa sila ganun kabilib. Diba? Pero may ibubuga to kaya nila kinuha. Hindi sila basta kukuha ng walang ibubuga. For example, si Richard, di ba kilala din naman si Richard pero hindi siya nakuha. Kasi alam natin na medyo alanganin si Richard, kulang pa, kailangan konting ensayo pa. Diba? Pero si Kit kasi nakita naman nila na may bubuga, Rookie of the Year, quadruple double, may bubuga to, may tutulong to sa team, imposible wala. Comment down below. Yun lang, haba ng ang sinabi ko. Ang sarap ng topic, no? Bakit ba wala akong ba't ba kasi wala akong kapodcast? Alam nyo, wala akong kapodcast eh. Na, ito kaya i-podcast ko. Pag-podcast kaya kami nito ni Big Time Place or ni Stop Notch Sport. Hindi ako inaalok eh. Siguro sabi nila, fake analyst naman yung si Boss Rino eh. Walang kwenta ka podcast yan. Oo, fake analyst nga eh. Yun lang.